Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kurt, mapapahamak sa pagsunod kay Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa isang police station, naganap ang isang insidente kung saan si Lilet at ang kanyang kaibigan, si Kurt kasama ang kapatid na si Trixie at ang ama na si Ramir, ay nag-ulat na nahuli na ang holdupper na si Menard. Ang lalaking nahuli ng mga pulis ay unang nagbigay ng pahayag na siya ay inutusan lamang at hindi siya ang may kasalanan. Ngunit nang dumating si Attorney Alon, nagbago ang kanyang saloobin. Sinabi ni Menard na hindi siya ang taong tinutukoy ni Lilet at sinang-ayunan ito ng kanyang kasintahan. Si Attorney Alon na kilala sa kanyang pagiging manipulative na paraan ay nagbigay ng pahayag na mali ang mga pulis at si Lilet sa kanilang pagkakahuli kay Menard. Ayon sa mga pahayag ni Lilet, siya ay sigurado na si Menard ang humold up sa kanila dahil sa kanyang natatanging itsura. Ngunit nang suriin ng mga pulis ang wrist ni Menard na sinabi nga ni Attorney Alon na nakitaan niya ng tattoo sa wrist, wala silang nakita. Ang tensyon ay tumaas sa loob ng presinto, lalo na nang sigawan ni Attorney Alon si Lilet na nagdulot ng pag-aalala sa lahat. Sa kabila ng mga pahayag ni Lilet, pinakawalan ng mga pulis si Menard dahil sa impluwensya ni Attorney Alon. Sa labas ng presinto, masayang umalis si Menard kasama ang kanyang nobya, na tila indikasyon na siya ay absuelto na. Si Patricia na nagmamasid sa labas ay nagulat sa kinalabasan ng sitwasyon at napansin ang galing ni Attorney Alon sa pagmanipula. Pagkatapos ng insidente, pinagsabihan ni Attorney Alon si Menard sa harap ni Patricia at ng iba pang mga kasabwat. Pinagpapalo niya si Menard gamit ang kanyang tungkod na nagdulot ng takot at galit kay Patricia. Sinabi ni Patricia na may karapatan siyang makialam dahil sa mga tauhan niya ang pinagdidisiplina ni Attorney Alon. Sa kabila ng kanyang galit, umalis si Patricia. Samantala, si Trixie ay naghanap sa mga gamit ng kanyang ina at natagpuan ang kwintas na nakuha sa kanila ng mga holdupper. Ang pagkakatagpo na ito ay nagdulot ng pagdududa kay Trixie kung bakit ito nasa kanyang ina. Habang nagkakaroon ng tensyon sa loob ng presinto, si Attorney Alon ay nakalimot sa kanyang mga meeting at hinanap siya ni Attorney Spanky. Si Spanky ay nagdududa na sa mga kilos ni Attorney Alon, habang si Ira ay tila walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Si Kurt na nagdududa rin kay Attorney Alon ay sinundan siya at natagpuan siya sa isang abandonadong lugar kasama si Menard. Dito nagkaroon ng banta si Menard kay Attorney Alon na ilalabas ang katotohanan kung hindi siya mababayaran. Sa kabilang banda, si Sabrina na walang tiwala kay Ira ay nagdesisyong makipagkita kay Lilet upang ibahagi ang kanyang nalalaman tungkol kay Attorney Alon. Si Lilet na alam na si Sabrina ay sekretary ni Attorney Alon ay nagtataka kung totoo ang mga sasabihin nito sa kanya. Ang episode na ito ay puno ng tensyon, pagdududa at mga lihim na unti-unting lumalabas.
Ang mga kaganapan ay nagbigay ng mga katanungan kung sino ang tunay na may kasalanan at kung paano ang mga tauhan ay haharap sa mga pagsubok na dulot ng kanilang mga desisyon. Sa mga susunod na kaganapan ng Lilet Matias, Attorney at Law, patuloy na lalalim ang mga intriga at tensyon sa pagitan ng mga tauhan. Si Kurt ay magpapatuloy sa kanyang pagsubok na makakuha ng ebidensya laban kay Attorney Alon, habang nagiging mas mapanuri siya sa bawat galaw nito sa kanyang pagsubok. Makikita niya ang mga hindi kapani-paniwalang koneksyon sa pagitan ni Attorney Alon at ng mga holdupper, na nagbigay sa kanya ng ideya na maaaring may mas malalim na balak ang abogado. Samantala, si Trixie ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kwintas na natagpuan niya. Ang kanyang pagdududa ay nagiging sanhi ng hidwaan sa kanyang relasyon sa kanyang ina na si Patricia, na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sa kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan, maghahanap siya ng mga paraan upang makuha ang impormasyon mula sa kanyang ina na maaaring may kinalaman sa mga pangyayari. Si Lilet, sa kabilang banda, ay nagiging mas determinado na ipaglaban ang kanyang paniniwala na si Menard ang tunay na sararin. Maghahanap siya ng mga testigo at ebidensya na makakapagpatunay sa kanyang mga pahayag. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay magdadala sa kanya sa mga hindi inaasahang sitwasyon, kung saan makikilala niya ang iba pang mga biktima ng mga holdupper. Habang ang mga kaganapan ay umuusad, si Attorney Alon ay patuloy na nagiging mas mapanlikha sa mga taktika upang mapanatili ang kanyang reputasyon at kontrol. Ang kanyang mga galaw ay nagiging mas mapanganib at ang kanyang mga lihim ay unti-unting lumalabas, na nagiging sanhi ng pag-aalala sa kanyang mga kasamahan. Sa huli, ang mga tauhan ay haharap sa kanilang mga desisyon at ang mga epekto nito sa kanilang buhay. Ang mga tanong tungkol sa tiwala, katotohanan, at katarungan ay patuloy na magiging sentro ng kwento, habang ang bawat isa ay naglalakbay patungo sa kanilang sariling mga layunin, pati na rin sa kanilang pagsubok. Ang mga susunod na episode ay tiyak na magdadala ng mas maraming twists at turns na magpapanatili sa mga manonood na nakatutok sa mga kaganapan sa Lilet Matias, Attorney at Law. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.